Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Bloody Friday, April 4, 2025. Ayan. So hindi pa rin gumagana si Instagrams natin. So grabe yung naglaga ng market. Ayan, nag-breakdown tayo at nag 5,900 pa nga yata tayo kanina, di ba? So medyo bumawi na lang tayo ng konti nung mag-pre-close si PSE market natin. Ayan. Wala tayong makita dito sa side nito kasi nagloloko pa rin si Instagrams natin. So nag-drop tayo ng 1%, pero umabot tayo kanina mga more than 1%, di ba? 1.5%. So nag-close tayo is 6,084.19 and then meron pa pala natitira mga foreigners diyan sa market and another 738.51 million net foreign sell. Ayan. So, alam niyo na, pinaka-cause ng problema natin for today's trading is yun, as usual, tariffs pa rin naman ni Donald Trump. Pero parang kagabi yung pinakamalakas na impact sa US markets kasi ang daming stocks na yung mga minomonitor ko na stocks nag-drop ng halos more than 10% yung mga semicon industries natin. Ayan. So anyway, pati automotive yung kasama yan. And ngayon, pati yung futures ng US market, ganun din. Mapula pa rin po. So damay-damay na, pati European stocks at saka sa Asian stocks laglag din po. Si crypto lang ang medyo nag-stabilize yata sa bandang 82, 83K. Hindi na siya masyadong gumalaw after na mag-stay siya dito sa level na to kasi last few days ago, nag-85K pa siya and then nag-stage na lang siya doon sa around 82, 83,000 level naman natin. Okay, so kaya umaga-umaga pa lang, marangkada na yung mga penny stocks natin. So, syempre, yung mga madalas nating pag-usapan last time, so si IMI, nag-up siya ng 5.52%. Net foreign sale, 960K. Si ABA, di ba, pinag-usapan din natin yan, nag-up siya ulit ng 7.35% and meron siyang 220K net foreign buy. At yan, yung mga paborito ng mga dito natics natin, nag-upsurge si dito natin. Bigla siyang pumitik ng halos 20% kanina, di ba? So nag-close siya is malakas pa rin, 16.28%. Ayan, tama nga naman. Yung hindi natin inaasahan na stocks yung biglang pumitik for today's trading natin. So meron siyang, kailan net foreign sale, 20.41 million net foreign sell. Ayan. So naghahanap talaga yung mga traders natin na matitrade maliban sa mga blue chips natin. Kasi halos lahat na naman namula kanina, di ba? Tapos si APX, yung alaga natin, ayan, napabenta tayo ng kalahati dito. Nag-drop siya ng negative 2.95%. Kasi hindi natin matansya yung market ngayon. Parang kanina umaga ang balita, nag-drop ng konti yung mga gold prices natin. So baka kaya sumabay na rin to si APX. So pero meron siya net foreign buy 11.54 million. Malakas pa rin naman siya. Yung mga bumagsak naman, ito si Web. Naging bull trap tuloy si Web natin. No? Minus 8.61%. And meron siya 373.64K net foreign buy. Ayaw kasi tantanan ni bilyonaryo. So with regards dun sa pagkalugi niya, di ba? 3 article yata yung nilabas niya dito kay PhilWeb natin. And then si ICT ginawa natin as a representative ng mga blue chips kasi siya yung pinakamalakas na drop sa big caps, negative 4.59% and meron siyang 178.03 million net foreign sell. Ayan. So malakas din dati ito pero ngayon nag-net foreign sell na rin na malalakas itong si ICT natin. Okay, so stocks na lang ba yung nabubuhay dito sa market natin? Ang alam ko yung mga REITs na lang yung medyo matibay-tibay pa yung yung trend ng galawan nila. Si OGP hindi ko na sinama kasi nag-drop ulit yung yung price nito. Nag-spike tapos bigla nag-drop ulit yung price action naman niya. Okay, so yun na lang po pag-usapan natin plus silipin natin yung bloodbath doon sa bandang US market. Ayan. So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Pero ngayon, medyo nakakatakot bumili. Maliban na lang kung gusto maglaro doon sa mga high flyers na stocks natin. And then follow mo ako dito sa ating Palabit Trader na YouTube channel. And subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading
community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Ayan, mahina na rin yung view natin kasi ang pangit nga naman talaga ng galaw ng mga stocks natin. So trending stocks, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and yung ating basic na learning sa market. So aral na lang muna ulit tayo ng ating mga technical indicators kasi nga medyo pangit yung galaw po ng majority ng ating mga stocks during this time. Ayan. So maliban na lang kung nag-shorting ka doon sa bandang US market. And then follow mo ako dito sa ating Palabig Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin, cryptos. So follow mo na lang ako dyan and hopefully yan na lang magawa natin ng video by weekends. So tignan natin yan. Ayan, may mga upload pa rin naman tayo dito pero paminsan-minsan lang. Hindi rin naman maganda kahit ngayon yung galawan ng crypto sideways lang siya. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Facebook account na Fluffy Trader or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin, learning sa market, Twitter, wala pang summary si Philippine Stock Exchange natin pero si Investo, nag-update siya. Himala, nag-update siya for today. So nag-slip tayo ng negative 1%. So pinasang-awa tayo dito sa 6,000, 6,084.19. Ayan. So okay, hopefully hindi na tayo bumagsak. Iniisip ko nga, hindi na tayo masyadong affected ng tariffs na yan kasi na-price in na ng mga foreigners. Nauna na kasi naglabasan sila sa sa market natin from the past few days, diba, nung nagkaroon tayo ng 2 billion na net foreign buy, unti-unti rin siya na bumagsak. Ngayon, ang labanan na, ayan, ito na, tariffs. So, ito, rumerespak si China. Nasa na pala halos 50% yung tariffs dito sa So, China. Tapos, tama yung suspecha natin. Kaya, matataas yung mga tariffs ni, kasi ba yan? Bangladesh, Cambodia, uh, si Vietnam. Kasi, sa mga bansan to, madalas yung manufacturing ng mga US products. So ngayon ayaw ni Trump, di ba? So ayan, yari tuloy itong mga bansa to. So tayo, hindi rin man nakaligtas. Meron tayong 17% na tariffs. Okay, so another extra 34% tariffs on US goods. So naglalaban ngayon si China at saka si US natin. Okay, share buyback transaction, SM Costco, URC at saka si Alice. URC, ang dami niyang share buyback. So ito yung okay, may mga nakaligtas pala na blue chips, no. Pero ang pinakamalakas ngayon drop is ICT. Nag-drop siya ng 4.59% for today's trading natin. Tapos si Bloomberry, negative 2.71, si Monde, negative 2.18%, GGS, negative 1.94%. So yung mga medyo maganda kahit papano, JT Cap 1%, AC and Elite 0.88%, CURC ang lakas kasi ng na share buyback 0.79% and si Jollibee pasang-awa 0.09%. Okay? Understandable talaga na babagsak yung market. And then ito yung sinasabi ko sa inyo, talagang niraratrat ni Bilyonaryo si Philweb. So close 2024 deep in the red, reporting a staggering 599 million net loss despite generating 74.6 million in revenues. Ayan. So disaster daw sabi ni bilyonaryo. Ayan. So andyan po yung article. Pwede yung basahin. So foreign funds sold BDO, China Bank, SLF, ACN, APF, GEN, CNPF, DNL, MI, IMI, Aboites, Equity, AC, AGI, Alidi, Double Dragon, at saka si dito natin. Ayan. So, nag-net foreign sell siya, no? Pero umakyat. Foreign funds bought, BPI, Alter, Manila Water, SPNEC, GSMI, JT Cap, konti lang A-REITs, Globe, Converge, at saka si Macro Asia naman. So, Chelsea Logistics, the financially troubled shipping arm of Duterte crony Dennis Uy has finally turned a profit after years of losses since its 2017 initial public offering. Ayan, so magkano ba? 12 billion 8-year losing streak. Okay, so gumanda pala si Chelsea. Web reported net loss. Net loss nga siya. Tapos ito lang yung nagsusurvive kanina. Si URC, Jollibee, at saka si NPF. SCC, ano ba to? Ex-date natin is April 7. Ayan. So,
Monday, no? Tingnan natin kung mag-drop si ano. Kasi si ano eh, di ba umakyat pa nga si ano si APX last time. Pero anyway, nag-subside na. Okay? Tapos si okay, si yung mga US, pinopost ko din dito para may idea kayo ng ano nangyayari sa global market. Ayan, si Apple nag-decline ng more than 10% kagabi. Ayan, after hours okay siya pero ngayon para magde-drop ulit 'tong mga stocks na to. So sale na sale ngayon yung mga US stocks natin. March headline inflation come in cooler at 1.8%. Ayan, baba na ng ano, inflation sa Pilipinas. PH exports may in a better position versus neighboring peers with US reciprocal tariffs according sa DTI natin. Pero hindi rin yung stocks natin, di ba? The board of Robinson Land authorized the block sale of 6 billion worth of RL commercial REIT common shares. Ayan. Kaya nga napapaisip ako, mas maganda na lang yata itong mga REITs na to. Kasi renta lang siya, di ba? Kumikita sa renta is nasa Pilipinas siya. So baka hindi siya masyadong affected ng ano ng US tariffs. Ayan. Asian stocks are on track for the worst week in a year. Ayan, so ang daming bumagsak. Keppel Philippines Holding, acquisition of 21% of its issued total outstanding shares. Ano to? Keep Wealth Acquisition. Ayan, si Keppel nag-acquire dito kay Keep Wealth natin. The wife of Duterte crony Dennis Uy is quitting her C-suite jobs in debt-laden dito telecommunity after 6 years. Ayan, nag-exit na yata yung mga dito natin. So, Ali, share buyback, ongoing. URC, ang dami oh. Ayan oh. So, ang dami niyang binili kahapon. ICT, tariffs may lead to higher shipping costs. ABS-CBN and Ali sign a MOA for the sale of the portion of ABS property. PBB, ano ba to? Pinibig brother ba to? Okay, so net loss siya. 1.78 billion. The Philippine inflation rate has dropped to a 5-year low. Kaya lang, ba't naman ang taas pa rin ng interest rates ng Pilipinas, ba? Ayaw bawasan. Bumabagsak nga yung dolyar, di ba? Lumalakas yung piso 56 na lang yung US dollar natin. So spot gold nakita ko kanina umaga kaya sabi ko mukhang kailangan na yatang top tigpasin si APX natin. So extends fall last down 2.2%. Nag-pullback na rin siya. Ito yung mga tariffs kung gusto makita ulit. So pinakamalaki is Cambodia, Vietnam, Sri Lanka at Bangladesh. So dito kasi ginagawa yung mga US products. Si Philippines nandito 17%. Okay. Ba't kaya 10% lang binigay niya kay Australia at saka si Singapore, no? Ayan. So, tignan nyo na lang dyan yung mga tariffs ulit nila. RCR shares have been sold to long-term institutional investors. Web, loss ulit. Megawide targets completing Block 2 of Cebu's carbon market by Q1, tagal pa naman, 2026. Ito yung galawan sa Tignan natin yung galawan sa US market. So, si Apple, negative 9% kagabi. Amazon, negative 8. Tesla, negative 5. Nvidia, minus 7. Microsoft, malakas si Microsoft pa. Sino pa? Meta, Facebook, minus 8.96%. So, daming nalaglag ng sobrang yung mga kilalang stocks. So, sila yung mga namula, JP Morgan, minus 6%. Ayan, daming nalaglag na So, ingat-ingat muna sa US stocks. So, ayan, si Apple, okay, mga losses. Nike, ito si Nike, nag-drop siya ng 14%. So, all-time high, tapos bigla nag-correct na. Ang tanong, gaano katagal yung correction na yan, Grabe mga correction. US stocks capitulate. Yan. Si crypto parang mas malakas si crypto natin. Okay, so yun lang yung mga balita and patalasas muna. So yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So check mo lang po yung mga nakalagay dyan na requirements. So punta tayo dito. Wala pa rin si Ayun, pag chinek ko yung all stocks, ayan, hindi lumalabas. And so wala tayong marireview kundi yung itatype lang natin na stocks. Hindi natin makita yung overall picture ng ng market, yung mga winners at saka losers. Dapat pala binuksan ko si Investagraph natin. Anyway, nasa akin naman yung
listahan natin. Okay. So, very bad sentiment sa market natin. Tariffs pa rin naman yan. Ngayon, ang problema natin, 738 million net foreign sell. Nag-drop tayo ng 1% and then nanganganib mag-breakdown below 6,000 level. So, parang hindi na tama yung drawing ko sa kanya last time na meron tayong ascending triangle dito. So, tatanggalin ko na yan and mag-a-assume ulit ako na magre-retest ulit tayo ng mga supports. 5.9 or 5.8. Worst case, 5.8 ulit magre-reject si PSE natin. So, meaning, ibig sabihin, yung mga big caps natin, walay na naman. So, mahirapan na naman tayo. And then, ang galawan is nandun lang sa mga penny stocks ulit natin. Ayan. So, abang-abang na lang ulit tayo sa ano, sino na naman yung mga magiging high flyers natin. Okay. So, bumalik ulit tayo dito sa bear side ng market. So, dahil nga doon sa mga tariffs ni Donald Trump natin. Okay. So, hindi natin makita yung mga galawan nila. So, silip na lang tayo dito sa ba? Okay, dito sa US stocks. Ayan, oh. So makita mo yung galawan nila kagabi, grabe, no? Si Nasdaq nag-drop ng 5.97, si Dow Jones minus 3.98, and then si S&P negative 4.84%. So parang pandemic dito sa ano, US. And then tignan mo yung futures to, ah. So ibig sabihin, possible na mag-open pa sila. Bukod sa nag-drop na ng ganyang kalaki, so possible na mag-drop pa ulit yung mga stocks doon. So S&P futures negative 2.86. Grabe, no? Dow futures, negative 2.84 and then Nasdaq, negative 3.2%. Ayan, so European stocks, sale na sale, minus 4%. Yari, no? Hopefully yung, kasi, okay, nagtataka nga din ako ba't hindi tayo nag-drop ng 2%. In-expect ko magda-drop talaga tayo ng malakas kasi normally sinusundan natin si US. And then meron pa tayong 700 million na net foreign sale pero kinakaya ng di ba? Mga locals natin. Ayan. So Asian stocks ganun din po. So massacre yung maliban sa Indonesia, massacre yung yung mga stocks talaga natin. Okay. No choice. Mag-aabang ulit tayo diyan ng mga bounce. Tapos dito sa bandang crypto, pabagsak na rin pala siya. 81K na ngayon. So habang nagre-review tayo, 81K, mga 1% yung drop. May mga 6%, 3%. So, Bitcoin, 82, bumalik, 82K. Ethereum, 1.7K. Tapos si XRP, DOS. And then si BNB is 500. Ito, lalim na rin, 587 naman. Okay? So, mukhang hindi maganda mag-trade sa, sa global markets talaga ngayon. Okay, so ganyan na lang muna. So, i-assume ko sideways pero ang sentiment ng market is downtrend talaga siya. Ayan. So, pag-usapan na lang natin yung ating quick review dun sa mga trending stocks. Okay, so umpisa natin kay dito, mga kadito na ticks. Finally, nag-breakout si lakas ng breakout niya. Kala ko, nag-post lang tong si dito natin. So, kaso lumabas yung 20, naninibago ako dito, walang So, balik natin yung lumang watcher natin. Ayan, so negative 20, kailan lumabas, no? Negative 20.41 million net foreign sale naman siya. Anyway, baka sa end of the day yan. So, nag-up siya ng 16.28%. So, curious din ako anong oras ba nangyari yung upside na yan. Lagay natin sa 5-minute chart. Okay, so umaga pa lang, no? Alas 10, binomba si dito. Meron kayong balita dito. Wala akong nakitang So, bigla na lang ito yung trinade ng mga traders natin. Nag 17% pa pala siya. So, nagsiso. Pero dire-diretso siya, no? Hanggang alas 11. O hanggang alauna pala, diretso yung galaw ni dito natin. Okay, so baka may balita to na hindi natin alam. Kasi lakas ng spike niya eh. So, bukod sa triple bottom siya, dapat pala ito binili natin, ayan, 20% na yung galaw niya. Ayan. So, hindi ko din alam kung bakit siya biglang nag-spike. Ang pinaka-obvious lang sa kanya, bisa technicals natin is nagkaroon siya ng triple bottom dito. And then, siguro, sentiment na rin ng market. Wala kasi masyado matrade sa iba, naghanap sila. And ito yung nakita, ito yung binomba si dito natin. So, yun na lang muna i-assume ko sa kanya. So, pinitik siya ng mga traders kasi wala naman tayong balita na lumabas
for today's trading. O, ayan. So, congrats dun sa mga nag-average down. Kaya lang kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan siya magkakaroon ng bounce. So, congrats na lang po dun sa mga kumita kay dito natin. 'Di ba? Ang hirap kumita ngayon eh. Dito sa market natin. Ayan. So, nag-fill the gap siya ulit sa sobrang lakas niya. Ang dami niya mga gaps dito na nilagyan niya ulit. Ayan. So, anyway, lalagay ko na lang ME 100 yung 1.6 yung upcoming resistance niya. Ayan. So, kung hindi siya traders volume lang, kasi malakas na yung volume niya, umabot siya ng 115 million. So, marami talaga yung nag-trade kay dito natin for the day. Ayan. So, kung nag-hold yan, hindi naman lahat is lumabas. Kasi 20 million lang naman and then 150 million yung niya, traded value niya. Baka meron pang isang pitik by Monday si dito natin. Lalo na kung siguro makita natin pangit ulit yung market. Siyempre, ang babalikan nila is yung mga trending stocks. Kasi kung napansin nyo, trending stocks lagi for the week si APX. Bukod kay APX kasi nag-drop siya ngayon. Si Web, si IMI, si ABA, di ba? At saka si dito is mga malimit na trending stock. So yun na lang siguro madalas na mapansin ng mga traders natin. Okay, congrats. Doon sa meron kay dito, lakas ng kung sino ba yung nakahuli sa kanya. And then si APX natin, okay, kala ko pa naman, diretsyo na to eh. So hindi pa ako nagbenta sa kanya kahapon kasi ang ganda ng close niya eh, solid 6% yung candle natin. Kaya lang medyo nauntog na. Napilitan na yata akong magbawas kanina ng kalahati. So, hawak pa rin naman natin si APX pero tingnan natin for next week sa trading natin kasi bakit siya nauntog na. Ayan. So, balik ko ulit yung extended Fibonacci natin. Hanapin natin yung support. Okay. So, lumalabas. Pero dito wala naman, no? Ayan, hindi siya natuloy. Mali mo, babalikan niya tong range na to by next week. Pero ang sinasabi niya, support level natin na kung bearish pa rin yung candle by next week is 5.4. Ayan. So, yan na lang po. Bantayan niyo. Kasi siguro naman makakabawi today si gold. Kasi pangit pa rin yung pinapakita na futures ng US, diba? So, pangit pa rin siya. So, normally kasi pag ganyan, safe haven ng mga traders is yung gold. Pero yun nga, nakapon is nagkaroon na siya ng konting pullback. Ayan, so nag-correct na siya. O pwedeng gumanda yung trend natin sa kanya, yung RSI kasi nga, nagko-correct na siya, hindi na siya masyadong overbought level. Pero ngayon, so take muna with a grain of salt yung galawan natin for today. Pwede rin naman, malam mo, mag-spike pa siya by next week kasi possible na profit taking siya kasi 1, 2, 3 days na dire-diretso yung galaw nitong si APX natin. Okay? So, no news tayo dyan maliban sa pag-correct ng gold prices. Next, PhilWeb. Okay. So, sinisipat-sipat ko pa naman nakaraan si PhilWeb natin. Nahirapan tuloy siyang bumalik dito sa gap area natin. So, kinonsider niya as negative sign yung pagkakaroon natin ng Dow G dito. So, ba to? Hanging man na Dow G natin. Tapos, eto nga. Lumabas kasi negative 599 million. So, loss siya. So, yung total revenue niya, 700 million, pero nag-loss siya 500 million. So, ibig sabihin, yan? Yung natitira na lang sa kanya is 200 million. Ganun ba yung interpretation natin dito? Ang price to earning ratio niya is negative 6. Oh. So, mababa yung price niya kumpara sa earnings niya. Kailan kasi negative 74%. Ayan. So, hindi. Magkaiba to revenue at saka income. Kasi si income is naka-reference siya doon sa mga etong 730. Ang laki naman kasi 734%. Naka-reference doon sa annual income natin last year. Ayan. So, mas mababa siya ngayon ng 599 million. Okay? So, no choice. Mag-antay ulit tayo ng good candle. Okay. Hopefully, hindi na mag-retest dito. Ang mangyayari sa kanya, sideways, no? May sideways channel tayo sa kanya. Hopefully, ganun. At hindi siya mag-pull back. Ayan. Siguro kung wala nang balita kay bilyonaryo, ayan. Negative 8.61% yung kanyang closing for today's trading. Ayan. So, nag-profit taking na siya. Nagre-resist siya dito. Kung susukatin mo na maigi, no? Around 2.7, no? Ayaw na niyang bumalik dito sa
sa may gap area natin. Malay mo, by next week, tignan ulit natin yan kasi alam mo naman yung market natin. Next, IMI. So, benefit ba si IMI doon sa ano, sa trade war? Binobomba talaga siya no? Binobomba yung galaw niya, oh. Since August 2024 o May 2024, binalik na niya kaagad, oh. In just 2 or 3 trading days. Ayan, mukhang malakas yung bakbakan dito sa ano, IMI natin. Okay, so after ng bear candle natin, tingnan mo kahit Dow G siya kahapon, possible pa rin naman na mag-spike yung ano stocks natin. Okay. So nag-overbought na siya dahil sa lakas ng spike. Nagkakaroon kasi siya ng ano ng volume mo 7 million. So nag-up siya ulit ng 5.52%. 960K net foreign sale. So malaki ba yung range na nilalagay natin? So nagbe-base kasi ako dito sa ano ito. Meron tayong previous range dito. Ayan. So yan yung pinuntahan niya 'di ba? So, ito rin natin prediction natin nung malakas yung ano, yung sipa niya dito. Okay, so ganyan na lang muna. DOS ulit yung nakikita natin kahit na nag-profit taking siya. So, may binobomba dito kay ano kay sino kay broker to bomba kay ano IMI natin. Okay? May nakita pala ako dito. Ayan, nakalimutan ko sabihin. Meron siyang mga acquisition of shares. May mga disclosure siya. So, balikan niyo na lang po sa ano sa Instagrams. Saglit, meron tayo dito San si IMI? Sige, i-type ko lang si IMI. Kasi maganda yung galaw niya kaya pinalik natin dito sa discussions niya. So, i-type niyo lang IMI dito kay Instagram sa atin. Makita niyo, may itong mga statement of change in beneficial ownership is ano siya, mga buy yan, hindi siya sell. So, buy siya. So, nag-umpisa silang mag-buy is alam ko April 2 and April 3. Kaya biglang pumitik yung yung price action pala natin dito. Okay? So yun lang yung nakita ko kay IMI and then si ICT. So representative natin, parang CNPF na rin siya no? Nawawalan ng ng gana yung mga traders dito sa market din natin. So 178 million net foreign sell and negative 4.59%. Okay? So hopefully hindi tayo mag-breakdown. Ganyan muna tingin ko sa kanya pero lower high, no? Worst case scenario, breakdown. Flow natin to. Para may idea tayo ng channel niya. Okay, so dito. Okay. Ganyan na lang tingin ko sa kanya. Kasi parang ang ginagalaw ni ICT yung ginalaw ni CNPF nag-lower high So tingnan na lang natin by next week. Okay? So mahina lahat ng big caps. And then si Aba naman. So umakyat ulit siya, no? Ayan, natuloy na yung breakout natin. So good sign. Lalo na may volume siya kahit paano, 4 million. So 220K net foreign buy and 7%. Gap up pala yung ginalaw ni Aba natin. So pinakamalapit na resistance, kung may gagalaw pa siya, is around 0.41. So ito yung trend channel natin. Yan. Kasi downtrend pa rin naman yung buong picture niya. Tapos, halos makabalik na pala dito sa bull side ng RSI. RSI, ano siya, 46. Okay? So, nagkakaroon ng good sign si Aba. Buti naman kasi ilang buwan na rin siyang since January pala to nag-start nang magkaroon ng downtrend. Since January, 30%. Nakabawi na siya, no? Gaano kalaki to? 17%. Okay? So, yun na lang muna yung ating review. So, very bad pa rin yung sentiment natin sa market kahit na hindi tayo masyadong affected kasi 1% lang Pero, syempre, ang susundan natin, yung kahit hindi naman tayo dito is sentiment pa rin ng global market natin. Okay? So, yun na lang po muna yung review natin. Enjoy na lang muna natin yung weekends natin habang nag-aantay ulit tayo ng opening by next week. Holy Week is around by April 15 nag-i-start. May 1 week pa ulit tayo bago yung mga long holidays natin. Okay po, so yun na lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe
Join ka lang po sa group natin. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bulegi Peak. Yan. Si Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.